Ang atin pong panahon ngayon ay tinatawag nating Lent. Pero purple tayo, di ba? Ang madalas nating makita itong color na to kapag Advent, pagpapasko na. Pero ang purple ay madalas nating nababasa sa Bible. Ito po yung sinusuot ng mga hari. Yung sila lang kasi yung pwedeng magsuot ng mamahaling, ang tawag nila sa Tagalog diyan ay purpura, yung violet. At mas mahal din po ito pag pagkain. Dati ang pinakamalaking pera natin noon ay ube. Ngayon blue. Kaya may blue bills. Pero itong purple ay nagre-represent that we have a king, which is the Lord, na nagkatawang tao at siya ay nabuhay sa piling natin. Malinaw naman po yan sa Philippians chapter 2. Chapter 2 mula sa verse 5 to 8 na hindi siya nanatili doon sa kanyang kalagayan, siya ay namuhay tulad ng isang alipin. But Jesus is our King. Kaya nga doon sa cross, kahit sa Catholic Church makita nyo, meron tinatawag na INRI. I-N-R-I. Yun yung translation natin. Kasi yung wika doon sa panahon nila, yung mga Aramaic at saka yung Hebrew, ang ibig sabihin ng INRI ay Yesu Nazareno Rex yung isa, yung I, parang sa mga Hudyo, yan, in Diyos. Yung Jesus, Jesus of Nazarene, King of the Jews. Yan, I-N-R-I. Yun yung apat na letra lang, pero laki ng meaning niya, no? Kaya pag nakakita kayo ng cross na may Henry, hindi po pangalan ni Jesus doon ay Henry, no? Hindi niya kamag-anak si Henry de Leon, si Henry Tan, no? May meaning po yung acronym. Sa ibang church po, meron kayong mababasang RX. Di ba yung R tapos may X sa ibaba? Ginagamit yung mga doktor, prescription. Pero ang ibig sabihin ng RX na yon ay yung R is Rex, Ray. Kaya yung pangalang Ray ay King. Yung X naman po yung Kristo, Jesus Christ, the King. Okay? So, minsan i-lesson natin yung mga symbols. May peace, yung ictus, yung mga cross-cross na ganon. Marami tayong matutunan sa mga symbols. Pero, hindi yun ang topic natin. For the sake of the gospel, minsan, nagdidebate kami nila Pastor Lumba, tinanong niya kasi, ano ang gospel? Ang alam nating gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Di ba? The Gospel of Mark, the Gospel of John, the Gospel of Luke. Meron ding Gospel of Thomas na hindi na naisama sa Bible, Gospel of Peter, Gospel of Saint James. Ang naisama lang sa atin yung apat na gospel. Pero ano ba talaga yung gospel? From the word gospel, parang gossip. Yung mga magaling sa gossip. Ang gossip po ay pagpapahayag ng mabuting balita, gospel. Mabuting balita, hindi masamang balita. Ang gospel po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Jesus is our gospel. Kaya nga, gospel from the letter of John, from the writings of Luke, from the writings of Mark. Ang gospel po ay si Kristo mismo. Di ba sabi ng angel kay Mary, ang mabuting balita na ipapahatid sa iyo ay ang pagkapanganak ng tagapagligtas. Jesus is the gospel. Malinaw po? Yan. Kapag tinanong kayo, ano yung gospel? It's about Jesus. It's Jesus alone. Okay? Ngayon, bago po siya mamatay sa krus at dakpin, matagal na niyang pinapahiwatig yung kanyang magiging kamatayan. Dito po sa Mark chapter 8, 31 to 38, sabi nila, ang pinakaunang gumawa ng gospel o yung writings ay si Mark. Tanong natin, may Mark ba sa 12 disciples? Meron?
Wala. Sino si Mark? Pamangkin ni Pastor Joey. Si Mark po ay isa sa mga kinikilala po natin si Mark, John Mark, ang ibang ano niya. Siya po ay isa sa mga disciple na hindi masyadong kilala, pero nagkaroon siya ng pagkakataon na magsulat. Ang kanyang naging ministry ay mag-collect ng datas. At itong si Mark, ang tinasabi nilang pinagkopyahan ni Luke at saka ni Matthew. Sa kanila sila ng Odico. Pero magkakaiba man po yung kanilang minsan magkakaiba man yung kanilang mga writings, parang minsan may baliktad, may ganito. Pero sinasabi nila, si Mark daw po yung parang nauna sa kanila. So, sabi ni Mark, pinapahayag na ng Panginoong Yesus kung paano siya mamamatay at kung ano ang mangyayari sa kanya pagdating ng panahon na yon. Kung mapapansin po ninyo, sabi ng Panginoong Yesus, kailangang ang anak ng tao ay mamatay, ay makaranas ng kamatayan. Doon po yung term na anak ng tao. Okay? Pagka po nabasa nyo, narinig nyo, anak ng tao, ano ibig sabihin? Sinasabi lang niya na siya ay nasa kalagayang tao. Kaya pag mababasa nyo rin, anak ng Diyos, bagamat meron John chapter 1 verse 12, ang sino mang nanalig at tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pero pag sinabi ni Jesus na anak ng Diyos, tumutukoy po siya sa kanyang kalagayang Diyos na nasa katawang tao. Ang hirap unawain ito, lalo na kung hindi ka nabibigyan ng karunungan mula sa banal na Espiritu. Pwede bang magsama ang kalagayang Diyos at kalagayang tao? Kay Jesus lang po nangyayari ito. Ngayon, tinutukoy po niya yung kanyang kalagayan kasi kailangan siya'y magbata ng kamatayan. Sapagkat hindi mamamatay ang Diyos. Kailanman hindi mamamatay ang isang makapangyarihang Diyos. Kaya nga po, itong Diyos na ito ay gumawa ng sarili niyang gawa, sarili niyang aksyon na kailangang may mamatay para sa kalagayan ng mga taong makasalanan. Isang mamamatay na walang kasalanan na siyang magiging handog para sa kasalanan ng lahat. Sinong qualified? Wala naman. Kaya ang ginawa ng Panginoong Diyos, mula sa kanyang kalagayan, nagsugo siya ng kanyang bugtong na anak. Okay, ilinawin natin, hindi nanganganak ang Diyos. Pero pwedeng magkaroon ng anak ang Diyos. Ang dami yatang mga theological terms sa Bible na parang ang hirap yatang unawain. Kaya minsan hindi po totoo na ang Diyos ay mother. At hindi rin po natin sinasabi dahil ang tawag natin sa Diyos ay ama, lalaki siya. Ang Diyos ay anasexual. Anasexual. Asexual, parang ganon. Ang Diyos ay walang kasarian. Hindi siya lalaki, hindi siya babae. God is anasexual. Ibig sabihin, He can be for all. Walang lalaki, walang babae. Kaya nga, ang Bible ang nasasabi, there is no man, there is no woman sa harap ng Diyos. Kaya pag tinatawag natin siyang Ama, that is a Jewish tradition calling God as our Father, Abba. Yung Abba. Kaya kapag binanggit mo yung panalangin Ave Maria, you're talking about Abba. It means a father, origin. So, ang tawag doon, provider. Parang, kasi tayo sa human perspective, human knowledge, pag sinabi nating tatay, lalaki. Pag sinabi nating nanay, babae. Pero pagdating sa spiritual na pagkilala sa Diyos, He is our Abba. Abba Father. Kaya yung Our Father in Heaven, yung tinuro ni Jesus, Abba po yung original noon. Yung Father kasi, it's Pater. Yung pagkaliwat niya doon. It means that we have a divine person, divine na pinanggagalingan ng ating mga pangailangan. Creator, is our provider, protector,
He is our Abba. Okay? Magpo kayong malito. Alam ko na meron tayong mga kakilala na ang paniwala nila sa Diyos ay meron ding pong mother. Kasi po sa seminaryo, sa UTS, nagkaroon ng debate ng feminist at saka ng mga traditionalist. Sabi ng mga feminist, may anak ng Diyos. Ibig sabihin, may nanay. At saka, ang sabi ng mga feminist, baka naman pwedeng magkaroon naman ng babae sa Bible. Bakit? Hindi naman discriminate si Queen Esther, si Ruth, si Naomi, sino ba? Si Mary. Hindi po sila discriminate ng Bible. Wala naman pong discrimination in the Bible. Women's are also recognized in the Bible. There is no such lalaki lang. Kasi patriarchal, sabi niya, mga lalaki lang daw binibilang. Wala naman pong ganoon. Ang totoo niyan, ang Bible po kasi, it's a Jewish origin. Siyempre, sa kanilang kultura, ang kinikilala lang na pangalan ay sa mga lalaki. Pero sa panahon natin ngayon, kadalasan, ang namumuno sa atin, mga babae. Gobernador, mayor, baka darating araw, meron maging kapitan ng San Juan de Mata, babae na rin. So, may mga pagkakataon sa buhay natin, wala naman pong discrimination. There is no such gender discrimination. Siguro, it's about tradition. It's about culture. Kaya nga pag nagkakasal tayo, sabi natin, ikaw ang lalaki, ikaw ang haligi ng tahanan, ikaw ang magpo-protect ng pamilya mo, di ba? Pwede naman sabihin sa babae yon, o ikaw ang babae, protektahan mo yung asawa mo. Yan. Ganun pa, pwede naman yung ganun. But the Bible tells us kung itong Diyos na to, mula sa Kanya, ay isinugo ang isang anak ng Diyos na ang pangalan niya ay Jesus. Alam niyo ibig sabihin ng Jesus? Ang ibig sabihin ng Jesus ay salvation, ang tagapagligtas. Kaya, sabi niya Panginoon, ako ay mamamatay, ako ay parurusahan, ako ay ipapapatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Binanggit na po niya yon. Ang tawag natin dyan ay pre-event. So, minsan, pag may nagsasabi sa pamilya niyo, papagalitan, ganun nagsasabi niyan. Yung mga ganun ba? So, si Jesus sinabi na niya noong una pa. Pero alam niyo, sabi ni Pedro, sinama na si Pedro, alika nga Panginoon, dito ka nga sa tabi natin. Magla po sanang mangyari yan. Maganda yung concern, pero mali nga lang yung approach. Yung ayaw niyang mamatay ang Panginoon, ayaw niyang mawala ang Panginoon, pero sabi ni Jesus, lumayas ka Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa tao, ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Parang sa tingin natin, parang wala namang masama na sinabi ni Pedro. Concern lang naman siya. Pero bakit sinabihan siya ng Panginoon na, get behind me, Satan. Your thinking is not from the Lord. It is from the humans. So, minsan, may mga plano ang Diyos sa buhay ng tao, sa atin, hayaan natin siya. Minsan, pinipigil natin yung mangyayari eh. Pinipigil natin yung, Lord, wag mo naman gawin ito, Lord, wag ito, wag ito, wag ito. Okay lang din naman to pray for it, pero tandaan po natin, it is the Lord who think or manage. Yung mga bagay na nangyari sa buhay natin, hayaan natin. Si Lord ang nakakaalam. Sino ba mas matalino? Ako o ang Diyos? Mas magaling pa ba tayo sa Diyos? Yung role natin sa mundo is to follow what God has intended. Kung ano yung plano ng Diyos, dun lang tayo. May magtatanong nga noon, sabi nila, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit nung ibigay ng Diyos yung Kanaan, ibigay niya sa kanila sa Israel yung lugar ng mga Amoreo, Jebuseo, bakit kailangan ipapatay pa yung mga tao doon? Hindi ba ang Diyos ay nasa 10 utos, wag siyang papatay? Di ba napapaisip din kayo, nasa 10 utos, wag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa? Pero bakit pinayaan ng Diyos na mapatayin lahat ng mga sasakupan nila? Sabi nga, sino ba ako para questionin ng Diyos? Tandaan po natin,
ang Diyos, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, mayroon siyang kapangyarihan at karapatan kung ano ang gawin niya. Alala niyo si Jonah? Nung sumilong siya sa isang tumutubong gumagapang na gano'n, hindi mo alam kung kalabasa yun o patola. Tapos biglang may uod na lumabas. Kinagat niya yata yung puno na yun, namatay na lanta. Nagalit si Jonah, sabi niya, Panginoon, ba't pinabayaan mo naman yung uod na yun, sirain yung silili? Mainit ngayon, heat wave kanya. Sabi ng Panginoon, bakit? Ikaw ba nagpatubo niyan? Ikaw ba ang nagtumawa niyan? Ikaw ba ang mayroong karapatan diyan? Ako ang naglagay niyan. Ako ang may karapatan kung kukunin ko yan. Our role is to let God do His power. Hayaan natin si Lord ang gumawa sa sarili niya. Ang role natin, sumunod lang sa Kanya. Kaya nga nung Ash Wednesday, hindi kayo nagpunta eh. Hindi nyo nahawakan yung langis, ay yung abo. Ang buhay natin, parang tulad lang ng abo. Para lang tayong isang alikabok na kung tutusin, wala tayong karapatan. Sabi nga sa English, we are unworthy. We are just dust. Wala tayong kabuluhan sa mundo. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kaya tayo yung pinapahalagahan niya. Kasi sa dami ng tao sa buong mundo noon, bakit Israel lang ang nasa Bible na parang pinangungunahan ng Diyos? Hindi ba mahal ng Diyos ang lahat ng tao? Di ba? John 3:16, ano sabi? For God so loved. Kung Israel lang yung mahal ng Diyos, dapat palitan na natin yung John 3:16. For God so loved Israel. Pero bakit pinayaan ng Diyos na mamatay yung ibang tao? Sakupin ng Israel. Because God owns everything. He is the authority over everything. Alam nyo, naniniwala kami na hindi lang Israel ang kinakausap ng Diyos. Hindi lang Israel ang may propeta. Meron ding propeta ang ibang lahi. Meron ding mga tagapangaral na mga missionaries, mga lingkod ng Diyos na siguro may angels na nagsasabi sa mga Amoreo, Jebuseo, sa mga ganon. Pero hindi sila nakikinig. Hindi sila niniwala sa Diyos. Kaya ang tawag sa kanila, the wicked nations. Kaya ang Pilipinas, kapag nagpalit siya ng Diyos niya, malamang papupuksa din tayo ng Diyos dito. Itong mga bansang ito, hindi sila naniniwala sa Yahweh, hindi sila naniniwala sa Diyos. Iba ang kanilang Diyos-Diyosan, di ba? Nung gumawa ng Baal, gumawa ng bakang ginto ang mga Israelita, ano yung ginawa ng Panginoon doon? Gumawa siya ng bitak at lahat ng sumamba doon sa cult ay nahulog at kinain ng lupa. Ganun po katindi kung magalit ng Diyos. Binigyan niya sila ng pagkakataon pa. Binigyan na sila ng pangangaral. Binigyan na sila ng warning. Pero they don't listen to the messenger of God. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw na Israel ang pinili ko. Ikaw na ang magmamayari ng lahat ng yan. Mula kay Abraham hanggang sa libo-libo, milyon-milyon na Israelita sa buong mundo, sila ang binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Bakit? Mula kay Abraham, sumampalataya ang kanyang lahi. The same with the Philippines. Kaya nga, kiniklaim natin, the Philippines is the second Israel. Bakit? Wala tayong Abraham. Wala tayong Jacob. Meron pala, kapitan. Wala tayong Isaac. Meron tayong, alam niyo kung ano meron tayo? Meron tayong mga naunang Pilipino na naniwala sa gospel. Alam niyo kung saan nagsimula yon? Sa mga Metodista. Nauna po ang mga, ano yung pangalan nito? Nasa Tondo. Yung paring Ginarote, si Gombursa, Zamora. Ang naunang mga Metodista ay mga Zamora. Mula sa lahi ni Father Zamora na Ginarote, yung tatlong pari, ang unang mga naging Metodista. At mula doon, lumawak ang Metodista sa buong Pilipinas, nakarating ng paradaan. Kaya nga proud ako sa sarili ko, I am a Methodist. Because wala man po tayong Abraham, wala tayong mga patriarchal, but we have the forefathers who are from
Datundo. Sila po yung sila Nicolas Zamora. Tapos naglumaganap na yan sa Pampanga, sa Ilocos. Alam niyo kung bakit napunta rito yan? Dahil sa mga Amerikano. At nung dumating ang paglusob ng mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas para gawin nilang teritoryo ang Pilipinas laban sa mga Kastila, dala-dala nila ang pananampalataya. Kaya ang unang worship service noong August 28, 1968 ay ginawa sa kampo ng mga sundalo. Hindi man naintindihan nila Zamora ang English, pero amen sila ng amen. Kaya mula noon, naging Metodista hanggang lumaganap ito, kaso lumiwalay din po ang Nicolas Zamora, gumawa sila ng Imilip, at yun yung nandun sa Lawang. Yung Iglesia Evangelica Metodista en las Islas Pilipinas. Kaya kung membro kayo noon, pagkasabi pa lang ng pangalan, pagod na kayo. Saka nagsisimba sa Iglesia Metodista en las Islas Pilipinas. Ay, nako. Mas madali sa atin. Saka nagsisimba, St. Paul. O, mabilis. Kaya huwag niyo nang papalitan. Kaya siguro hindi sila dumadami. Madali pa yung Lawang eh. Saka nagsisimba sa Lawang UMC. O, di ka balis. Sa kanila kasi, Imilip. O, yun. So, kaya pa, pag magtataka, 2 Methodist sa Lawang. May pangatlo pa nga yan eh. May pang-4, may pang-5. Eh, bago ngayon, GMC at saka GEMS. Pero tayo, ano tayo? UMC. Stay UMC. Naka-online ako, marinig ako ni Bishop Torrio. Yung pong mga pagkakataon na to, mga kapatid, si Jesus mamamatay siya. Pero si Pedro, pinipigil niya. Kaya wag tayong masyadong mag-isip doon sa sarili natin. Lord, hindi wag mangyari ito. Ang sasabihin natin, thy will be done. Sabihin nga po natin, mangyari nawa ang ayon sa iyong, kung kikinig ka sa mga prayer ko, lagi ko pong sinasabi yan, kung ano po ang kalooban niyo, Lord. Merong nalapit sa akin, Pastor, parang pag-pray niyo po yung aking lolo, kung pwede po kunin na sin ni Lord. Sabi ko, ano karapatan ko yung palagi mamatay yung tao? My role is to pray for the person, thy will be done. Lord, Pastor, panalangin niyo po na yumaman kami. Aba, nakakayaman pala yung panalangin. Pwede rin, kung loloobin ng Diyos. Yung mga prayer natin, mga kapatid, tandaan niyo to, hindi po rin pinag-pray, mangyayari na yung sinasabi mo. Minsan yung prayer mo iba eh. Lord, gusto ko mapasawa yan, pero yung pala napasawa mo yung katabi niya. Hindi pala yan. Kaya kung minsan, pag mag-pray tayo, lagi natin sasabihin, kung ano po ang kalooban niyo Diyos, kayo po ang masunod. Not my will, but thy will. Okay? Lord, alisin mo na po yung cancer sa akin siya. Hanggang ngayon, meron ka pang cancer. Sasabihin mo, Lord, wala ka pakialam sa akin, di mo ko mahal. Iyan mo lang yung cancer na wala mangyayari sa buhay mo. May kaluluwa ka pa naman eh. Pag meron kang bagay na pinapress pa na hindi naaalis, hindi nawawala. Di ba si Paul, sabi niya, 3 beses kong dinalangin sa Diyos, naalisin ang tinik sa aking lamunan. Pero ang sagot daw sa kanya, my grace is sufficient for those who trust me. Kung ano man yung meron tayo, may difficulties tayo, may problema tayo, may mga pagsubok tayo sa buhay, hayaan natin si Lord na gumawa. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Hanggang ngayon nga, pinagpipray ko ng kotse, wala akong kotse eh. Pero si bahala na si Lord, hanggang mag-iwala yung sidecar ko. By the way pala, gusto ko pasalamat magsawang Jomar at Ate Marilu sa pag-welding nung sidecar natin. Malay ninyo, 20 years from na, makakotse na ako. Retired na ako noon eh. Alam niyo yung tipo ng, kapag nipapit ka, Lord, gusto ko pong magkaroon ng ganito, gusto kong ganito ang pamilya ko. Yun naman talaga ang gusto ng Panginoon eh. Kaya lang, minsan kailangan makita ng Panginoon, nagtitiwala ka ba talaga sa akin? Nagtitiwala ka ba sa salita ko? Maniwala ka ba sa akin? Sumusunod ka sa akin? Kaya sabi niya, nung sinabi niya si Pedro, sinunod na to. Ang sino mang gustong sumunod sa akin, sabi niya, kailangang, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Umalis ka. Ganun ba yun? Sabi ba ni Pastor Rolly sa sarili niya, Pastor Rolly, umalis ka. Hindi naman po. Yung word na takwil, yung deny sa English, huwag yung sariling gusto natin ang laging masusunod, kundi kalooban talaga ng Diyos. Minsan nakipagdebate ako. Noon, matapang ako magpagdebate eh. Pinipilit kasi nila na hindi pwedeng maging tao ang Diyos. Kasi sa mga naniniwala doon, no? Ang sabi nung debate ko, hindi pwede. Marunong ka pa sa Diyos. Sabi ko, marunong ka pa sa Diyos. Eto, tanong ko, naniniwala ka ba na walang imposible sa Diyos? O yun ang sabi ng angel. Di ba sinabi niya yan? Sabi kay Mary, meron bang imposible sa Diyos?
Naniniwala ka ba na walang imposible sa Diyos? Oo, kung Diyos magkataong tao, magagawa ba niya? Oo, pero hindi pwede. Ano ba naman to? Sabi kong kausap ko to, sampalin ko na yata eh. Kung gusto ng Diyos na gawing magkaroon mula sa Kanya ng isang katawang tao, bakit magkukontra ka? Yun ang sabi ng Bible eh. Hindi, sabi ni Kristo, tao daw siya eh. Totoo naman sinabi ni Kristo yan. Alam mo sabi ni Diyos, may kalaman at buto ako at Diyos ako, sabi niya. Sabi niya tao siya, di tao siya talaga siya eh. Kaso, mula sa pagiging Diyos, mula sa kanyang kalagayang Diyos, sabi ng Philippians, siya ay iniwan niya. Di ba iniwan? Kaso saan niya sinabit? Iniwan niya, tapos siya bumaba at namuhay tulad ng isang alipin. Pinanganak. Pagkatapos, naghirap, nagutom, nahuhaw, napagod, natulog, at namatay. Nasaan siya? Kalagayang Diyos o tao? Kalagayang tao. At nang siya ay mabuhay muli sa ikatlong araw, anong sabi niya? Ako'y babalik sa Ama. Basahin niyo Revelation. Meron ba kayong mababasa sa Bible na sa trono at merong katabi? Kasi babalik sa Ama eh. Ang Ama ay Diyos. Tapos nandun si Jesus sa kanan. Di ba sabi niya, ako'y babalik at uupo sa kanan ng Diyos. Basahin niyo Revelation. Meron ba kayong nabasa doon na meron trono tapos may katabi siyang kanan? Na nandun si Jesus? Ang mababasa niyo doon, sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Ako ang simula at ang wakas. Bumalik siya sa kanyang kalagayan. Mga kapatid, itong gospel natin, tumutukoy siya doon sa, narito siya para ibigay ang kanyang sarili para sa atin. Ang role natin is to have faith in Him. Magtiwala tayo sa Kanya. Deny your own beliefs. Hindi pwede. Marunong ka pa sa Diyos, sabi ko. Anong bandang hindi kami nagkasundo? Basta ako, sabi ko sa sarili ko, iba ang pananampalataya ko. Maniwala ka, sinasabi ko, okay lang. Walang mawawala sa akin. I am nothing to lose. Kaya nga, kapag dininay mo yung sarili mo at hinayaan mo ang banal na Espiritu ang kumausap sa iyo at maghari ang katotohanan sa buhay natin, eto na. Time will come, you will realize, wow, ito palang Diyos na to, hindi siya hari-harian lang, hindi siya nagmando-mando lang. Ito palang Diyos na to, napaka-grateful and awesome. He let His own Son to die for my sin. Namatay siya para sa akin, namatay siya para sa lahat ng tao. Sino po ba ako para alayan ng buhay? Ako sobrang grateful ako sa Panginoon kasi sa tingin ko parang wala naman akong kabuluhan sa mundo eh. Pero dahil minahal ako ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, hindi lang sa salita eh. Sa magitan ng gawa. Jesus died for me. And He died also for you. That is why, nandito po tayo. Kaya po tayo merong assurance of salvation. Forgiveness of sin. Meron akong tatlong bagay na iiwan sa inyo. Una, He sacrificed for our sake. Kaya kapag ka narinig niyo yung salitang mag-sacrifice naman tayo, ganun din po ang ginawa ng Panginoong Yesus.
nag-sacrifice. Wala siyang sariling bahay. Kung kani-kanino siya nakikituloy. Wala siyang sariling bangka. Wala siyang income. Nung nag-ministry siya ng 3 taon, saan nanggaling yung kanyang pinakain at pinapakain? Hindi niya pinoblema yon. Because buo sa kanya yung salitang sacrifice. Alam niyo, nung nag-pray siya sa Gethsemane, pinagpawisan siya ng dugo. Ganun po katindi yung hirap na daranasin niya. Pangalawa, stand for Christ. Ibig sabihin ng stand for Christ. Huwag niyo po siyang ikakahiya. Huwag niyo siyang itatakwil sa sarili niyo. Kahit anong mangyari, kay Kristo ako. Sabi natin, kay Kristo ako. Sa Diyos tayo. Magkasakit ka man, meron ka mang problema, marami ka mang pagsubok sa buhay, manatili kayo sa Panginoon. Ano yung tema natin last time? Hindi matitinag. Pangatlo, serve Him all through your life. Hanggang sa kauli-ulihang hininga ng buhay natin. Paglingkuran natin ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Paul, nalalaman natin na anumang pinagpaguran natin, pinagsakripisyo natin ay hindi masasayang. Sapagkat ang lahat ng bagay na yan ay tatanggap tayo ng tagumpay, korona ng tagumpay. Serve Him in all aspect ng ating buhay. Serve Him with our treasures, our talent, and time. Kaya ako natutuwa kapag challenge kayo, hindi kayo natatakot. Nag-14% tayo sa apportionment. Imagine, kalaking bagay nun. Dati 10% lang ang pinag-aawayan namin sa district. Tapos naging 14 na. Baka darating araw, 20% na. Tapos, challenge kayo ni Diaz na magkaroon ng basket. Nag-harvest festival tayo. Tayo ang highest among the churches within the district, ating offering. Ngayon, challenge na naman kayo sa bubong. Bakit? Para saan? Kanino ba yon? Para kanino yung bubong? Hindi naman para doon sa mga taga-baras-baras yan. Hindi naman para sa mga taga-pada-pada. Yung bubong sa atin din yan. Kaya lang ito ay tinatawag nating the house of worship. Kaya kapag challenge tayo, accept the challenge. Ako, in-accept ko yung challenge eh. Sabi ko noon, Lord, gusto kong maranasan yung madestino sa mga tribal. 2 years ako nandun. Gusto kong madestino, Panginoon, sa mga taong hindi ko kilala. Dinala ko sa Angeles. Puro mga Visayas ang nakatira doon. Yung nga lang, guardians. Lord, gusto ko pong maranasang mag-abroad. Napunta din po ako ng abroad. Kaso, hindi lang ako pinalad. Yung challenge ba na, Lord, itong nangyayari sa akin ito, gusto kong maranasan yung something is, gusto kong kasama kita. Kapag meron tayong mga pagsubok sa buhay, lagi nyo lang sabihin sa sarili nyo, challenge lang ito. Challenge lang ako. Pinusubok lang yung pananampalataya ko. Sinusubok yung katapatan ko. Lagi pong ganun. Huwag nyo sasabihin, naku, pinababayaan na ako ng Diyos. Wala na akong Hindi po. At totoo lang, nung maranasan ni Job, ang lahat ng pasakit, sama ng kalooban, lahat ng pamilya niya nawala, ari-arian nawala, may sakit pa siya. Sino pa bang hihigit na doon sa bagay na yon? Pero ano sabi ni Job? Sa mga mabubuti lang ba dapat magpuri sa Panginoon, hindi ba't pati sa mga bagay na hindi gaanong mabuti? Kaya kapatid, kung nagawa ng Panginoon na ialay ang kanyang buhay para sa atin, ibigay natin yung ating service, ibigay natin yung ating paninindigan para sa Panginoon. At kung nagsasacrifice man tayo, saglit lang naman yan. Si Ronald nga, ilang buwan siyang nakaiga. Pero ngayon, nakaraos na. Ang maganda pa ron,
meron pa siyang baon na bakal. Yung brace niya. Oh. Akala ni Ate Shirley nun, wala nang pag-asa. Pero hindi daw siya nawalan ng pag-asa dahil nandyan si Lord eh. Dahil pinagpe-pray din natin at pinagpe-pray siya ng pamilya niya. Ngayon, nakaraos din. Yung mga sakripisyo nyo sa kung ano mang bagay yan, tandaan nyo, samantala lang yan. Temporary lang yan. Merong naghihintay sa atin na higit. At yun, ang buhay na walang hanggan. Buhay na kasama si Lord. Buhay na hindi na tayo makakaranas ng hirap, ng gutom, ng sakripisyo pong malaki. Buhay na kung saan kasama natin ang Diyos. Kaya, perseverance. Sabi ng Mayap, magtiyaga tayo, pagpursigi tayo, sumulong tayo, huwag tayong hihinto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, kasama natin si Lord. Si Lord na nagsakripisyo, si Lord ang gagawa, thy will be done. Let us pray. Lord, kami po ay patuloy na sumasamo sa iyong banal na pangalan. Kung ano mo po yung nais mo, kalooban mo, nagpapasakop po kami sa mga bagay na ito. Hindi man po namin maintindihan sa una, hindi man po namin ma-accept sa panahon na ito, pero alam namin at the long run, at the end, marirealize namin, Panginoon, higit kang mas magaling kaysa sa amin. Kung meron man pong bagay na hindi namin kayang isuko, pero ito, Panginoon, ang aming pinaglilingkuran, tulungan mo kami, Panginoon, to strengthen our faith and bigyan mo kami ng perseverance, ng katatagan, kalakasan sa mga panahon ng darating. In Jesus' name, ito po namin dalangin.